Noong August 22, 2011 sa Buenos Aires Province, Argentina, lumabas ang isang 11 years old na dalagita upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Isang simpleng lakad na nauwi sa trahedya. Hindi na muling umuwi pa si Candela. Kahit agad humingi ng tulong ang kanyang ina, pinaghintay pa siya ng 24 oras bago kumilos ang pulis. Makalipas ang 9 na araw, natagpuan siya na wala na at may mga palatandaang siya ay inabuso ng Kalaunan, 6 na katao ang inakusahan, kabilang ang isang dating pulis. Ito'y nagbukas ng mas madidilim na tanong sa likod ng krimen. Si Candela Sol Rodriguez Labrada ay pinanganak noong taong 2000. Ayon sa kanyang ina at sa mga taong nakakilala sa kanya, isa siyang masipag na bata, palakaibigan at likas na may leadership. Madali siyang makibagay, madali ring mahalin. Mahilig siyang sumayaw ng tango, naging flag bearer ng kanilang paaralan at aktibong miyembro ng Boy Scouts. Sa kabila ng murang edad na 11 years old, sinasabi ng marami na tila mas matanda siyang tignan, parang isang dalagitang nasa 14 o 15 years old. Nakatira siya kasama ang kanyang ina, si Carola, habang ang kanyang ama naman ay nakakulong sa panahong iyon dahil sa isang kasong may kinalaman sa pagnanakaw ng kargamento sa mga sasakyang pang-transportasyon. Isang Lunes ng hapon, bandang 3:30, lumabas si Candela ng kanilang bahay. Makikipagkita sana siya sa mga kapitbahay upang sabay-sabay pumunta sa parokya San Pablo Apostol para sa kanilang scout meeting. Ngunit makalipas ang ilang minuto, may isang bagay na hindi na maibabalik sa dati. Dumating ang kanyang mga kaibigan sa bahay at si Candela wala na. Dahil dito nagpunta agad sa pulisya ang kanyang ina. Ngunit sa kaso ni Candela Rodriguez, pinaghintay ang kanyang ina ng 24 oras bago kikilos ang pulisya. Lumipas sa mga oras, lumipas ang isang buong araw. Bago pa man tuluyang tanggapin ang reklamo, naiwan si Carola sa loob ng presinto. Naghihintay, walang kasiguraduhan, walang sagot. Ang huling lugar kung saan nakita si Candela ay sa Villa Tese, ang mismong kalyeng kanyang tinitirhan. Isang bagay ang agad na napansin ng marami. Walang nakakita ng kahit ano. Public holiday noon, may mga tao sa labas, ngunit walang nakapansin sa pagkawala ng isang bata. Makalipas ang ilang araw, isang matandang kapitbahay ang nagsalita. Bandang oras ng pagkawala, may narinig siyang malakas na pag-arangkada ng sasakyan, parang humarurot. Kasunod ito, isang tinig ang sumigaw, "Tulungan niyo ako! Tulungan ninyo ako!" Hindi siya lumabas, hindi niya nakita ang sasakyan, ngunit sapat na iyon para kumpirmahin ang hinala. May nangyaring masama. Sa kabila nito, sa unang 3 araw, paulit-ulit na sinasabi ng pulisya sa ina ang isang teoryang walang sapat na basehan na si Candela raw ay kusang sumama sa isang mas matandang lalaki. Para kay Carola, walang saysayang paliwanag na iyon. 11 taong gulang pa lamang ang kanyang anak. Kilala niya ito at alam niyang hindi ganoong klaseng bata si Candela. Dahil sa maling palagay na ito, naantala ang investigasyon. Samantala ang ina ay nagsimulang kumilos mag-isa. Gumamit ng social media, humarap sa media at paulit-ulit na nakikiusap. "Ibalik ninyo ang aking anak." May mga nagsabing tila alam daw niya kung sino ang may hawak kay Candela. Ngunit malinaw ang kanyang sagot. Kung alam niya kung nasaan ang kanyang anak, siya mismo ang pupunta roon. Habang lumilipas sa mga araw, dumarami ang tawag. Mga umano'y saksi, mga maling impormasyon, hanggang sa isang tawag ang nagpabagsak sa lahat ng pag-asa. Isang tinig ng batang babae ang nagsabing siya ay bihag at sinubukang saktan. Tinunton ng pulisya ang tawag. Natagpuan ng bata, ngunit ito ay isang masamang biro lamang, isang pustahan, isang kalokohan. Hindi ito si Candela. Isa na namang pader ang bumagsak sa harap ng isang inang kapit na kapit sa pag-asa. At habang patuloy ang paghahanap, unti-unting lumilitaw ang isang mas madilim na katotohanan. Ang kasong ito ay hindi simpleng pagkawala. Noong August 25, nagsimula magsagawa ng mga marcha at pagtitipon upang ipanawagan ang pagbabalik ng bata. Unti-unting dumami ang mga suporta, mga karaniwang mamamayan at maging ilang kilalang personalidad sa Argentina. Sa puntong iyon, ang kwento ni Candela Rodriguez ay naging isang pambansang usapin. Isang bagay na hindi inaasahang lalawak ng ganoon.
Nag-alok din ng mga otoridad ng gantimpala para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa paghahanap. Ngunit sa kabila ng ingay at pag-asa, ang mga sumunod na araw ay puno lamang ng pangamba at paghihintay. Makalipas ang migit kumulang 7 araw, isang tawag ang natanggap ng tiyahin ni Candela. Sa kabilang linya may nagsabing hinding-hindi na raw nila makikita ang bata at iginiit na kailangang kausapin ang ama nito na noon ay nakakulong tungkol sa umano'y nawawalang pera. Isang mensaheng tila pananakot na nag-uugnay sa pagkawala ng bata sa mga dating gawain ng ama. Patuloy ang paghahanap, isang karera laban sa oras at sa katahimikan. Hanggang sa dumating ang August 31, bandang 4:30 ng hapon. Isang mangangalakal ng recyclable materials ang naglalakad sa isang bakanting lote malapit sa Villa Tesey. Humigit kumulang 30 na bloke mula sa huling lugar kung saan nakita si Candela. Doon niya natagpuan ang labi ng isang bata. Para sa ina, imposible itong tanggapin. Paulit-ulit niyang sinasabi, hindi iyon ang aking anak. Ngunit kalaunan, kinumpirma ng mga otoridad pinakamasakit na katotohanan. Isinagawa ang autopsy. At ayon sa ulat, ang sanhi ng pagkasawi ay mechanical na asthma, isang kondisyon kung saan hadlangan ang paghinga. Mayroon ding natuklas sa mga pinsala sa muka at palatandaan ng sexual na pang-aabuso. Nalaman kung ano ang nangyari, ngunit nanatiling bukas ang mas mahirap na tanong, bakit? May mga teoryang lumitaw. Ang pinakapinag-uusapan na ang krimen ay maaring may kaugnayan sa nakaraan ng ama, isang uri ng paghiganti, ngunit pariing itinanggi ito ng pamilya. At sa kabila ng mga paratang at maling impormasyon na kumalat, lalo na laban sa ina, ang lahat ng ito ay pinabulaanan sa legal na paraan. Sa huli, isang pamilya ang naiwan sa gitna ng ingay, haka-haka at sakit. Habang ang katotohanan ay patuloy na hinahanap, mariing iginiit ng ina na walang kinalaman na ang ama ni Candela sa pagkawala ng bata. Wala raw negosyo. Wala ring kasunduan na mag-uugnay sa kanya sa krimen. Ngunit dito nagsimulang mabuo ang isa pang teorya, isang paliwanag na para sa marami ay mas may saysay. Ayon sa ina at sa ilang taong malapit sa investigasyon, ang nangyari ay maaring may kaugnayan sa trafficking. Hindi dahil pinili ang bata bilang target, kundi dahil napunta siya sa maling lugar sa maling oras. Isang simpleng pagkakataon na nauwi sa trahedya. May mga nagsabi rin na ang bata ay tila mas inalagaan kaysa sa karaniwang biktima ng pagdukot, kaya mas lalong naging kahinahinala ang nangyari. Nang matagpuan ang kanyang labi, wala itong bakas na matinding paghihirap. Tila nilinis sa mga ebidensya at may palatanda ang pinakain at inalagaan siya sa mga huling araw. Para sa ina, malinaw ang pahiwatig. Hindi ito gawa ng isang nag-iisang kriminal, kundi bahagi ng isang malawak na layunin. Dito rin pumasok ang hinalang may mas makapangyarihang mga taong sangkot at posibleng may pagtakip na naganap. Ilang kilos ng otoridad ang muling sinuri, ang pagkaantala sa pagtanggap ng reklamo, ang mga unang pahayag na tila minamaliit ang kaso at ang mga lugar na hindi agad pinuntahan sa kabila ng malinaw na mga tip. May isang bahay na paulit-ulit ang nababanggit sa mga ulat, ngunit hindi kaagad na imbestigahan. Hindi rin sinuri ang lugar kung saan huling nagpakita ng signal ang cellphone ng bata hanggang sa isang opisyal na reklamo ng mga kapitbahay ang tuluyang nagbunsod ng aksyon. Ayon sa mga saksi, may narinig sila mga tunog ng paghingi ng tulong, mga yabag at tila pagkaskas sa pader mula sa loob ng bahay. Nang pasukin ang lugar, natuklasan ang DNA ni Candela sa ilang gamit kasama ang DNA ni Gladys Mabel Cabrera at Ramon Nestor Altamirano, na agad naging mga pangunahing sospek. Kalaunan, nadagdag pa ang iba pang pangalan sa investigasyon. Isang testigo rin ang nagsalaysay na nakakita ng itim na Ford EcoSport na dumaan ng mabilis, may takip ang plaka at may narinig na napikil na sigaw mula sa loob. Sa una, sinabi umanong walang CCTV sa lugar, ngunit napatunayang mayroon at makikitang dumaan ang sasakyan sa oras na binanggit ng mga saksi. Habang unti-unting pinagdudugtong-dugtong ang mga detalye, mas naging malinaw ang isang bagay. Ang pagkawala ni Candela ay hindi simpleng krimen at ang katotohanan ay mas malalim kesa sa unang ipinakita. Ayon sa mga lumabas na testimonya at hindi pa ganap na napapatunayang teorya, ang taong sinasabing nagbabantay kay Candela Rodriguez sa mga huling araw niya ay si Ramon Nestor Altamirano.
Ngunit na magsimula maging malawak ang atensyong pang media at hindi na makontrol ang sitwasyon, sinasabing may ibang desisyong ginawa. Batay pa rin sa mga ulat, si Hugo Bermudez umano ang nagpasya na tapusin ang bata. Hindi ito opisyal na napatunayan sa lahat ng detalye, ngunit ayon sa mga nagsiyasat, ang orihinal na plano raw ay hindi pagpaslang, kundi pagbibenta. Isang bagay na hindi nila naisakatuparan dahil sa biglaang pagsiklab ng kaso sa media at social networks. Habang nagiging lantad ang kaso, sinasabing isang tawag ng pananakot ang isinagawa na iniuugnay kay Leonardo Jara upang ilihis ang investigasyon at ituro ang sisi sa ama ng bata. Isang taktika ayon sa mga teorya upang ilayo ang atensyon mula sa mas malawak na operasyon na umano'y kinasasakutan nila. Dito na pumasok ang mas mabigat na hinala na ang kaso ay maaring may kaugnayan sa organisadong trafficking at hindi isang hiwalay na krimen lamang. Ayon sa ina, hindi pinili ang bata dahil sa kung sino siya, kundi dahil nasa maling lugar siya sa maling oras. Habang lumalalim ang investigasyon, mas maraming pangalan ang lumitaw. Isa rito si Miguel Angel Mameluco Villalba, isang dating pulis na ayon sa mga ulat ay naugnay sa malaking bawal na operasyon sa lalawigan. Mga teoryang ang krimen ay maaring paghiganti laban sa ama ng bata. Kaugnay ng mga dating alitan at pagbubunyag, may binanggit ding papel ang isang lalaking kilala bilang Topo Morera at sinasabing ang pagdukot ay sinagawa ng isang dating pulis. Isang detalye na lalo pang nagpalalim sa hinalang may mga taong may kapangyarihan na nasa sangkot. Kasabay nito may mga paratang na ang ilang otoridad ay maaring nagkulang o sadyang nagbubulag-bulagan. Isa sa mga pangalang nabanggit sa mga teorya ay si Roberto Castro na ayon sa ilang salaysay ay may naging papel sa mga komunikasyong naganap, bagamat ito ay nanatiling pinagtatalunan. Isang mahalagang saksi rin ang nasawi sa isang umano'y aksidente, isang masamang pagkakataon sa loob ng bahay. Para sa marami, ito ay kahinahinala. Para sa iba, isa lamang itong trahedyang walang malinaw na sagot. Dahil sa mga nangyaring ito, nagsampa ng kasong ina laban sa estado dahil sa umano'y kapabayaan at maling pamamalakad ng investigasyon. Ngunit ayon sa kanya, maliit ang pag-asang umusad ito dahil sa mga makapangyarihang interes na maaring sangkot. Sa huli, mailang nahatulan, si Hugo Bermudez at Leonardo Jara ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong, habang si Fabian Gomez ay hinatulan ng 4 na taong pagkakabilanggo, mas mababa sa hinihinging parusa. Ngunit para sa marami, malinaw ang pakiramdam, may mga kamay na nadumihan, ngunit may mga ulo na hindi kailanman naabot. Matagal ang inabot bago tuluyang maibigay ang mga hatol, ngunit bandang 2017 hanggang 2018, masasabi nating may bahagi ng hustisya ang naisakatuparan. Sa panahong ito, patuloy pa rin nagsasalita ang ina ni Candela. Hindi siya tumitigil sa pagbanggit ng iba pang mga taong pinaniniwalaan niyang sakot sa kaso. Ayon sa mga ulat, may mahigit 50 na testigo na maaring humarap at napakarami pang impormasyong posibleng mabunyag. Ang detalye na maaring magbukas ng panibagong yugto ng pananagutan. Sa kabila ng lahat, may kaunting ginhawang naramdaman ng kanyang ina dahil may mga taong nakulong na. At bagamat napakalungkot at napakasakit ng kasong ito, may isang bagay na bihirang mangyari. Sa kabila ng kahirapan at kawalan ng kapangyarihan ng pamilya, nakipaglaban sila at nakakuha ng kahit bahagyang hustisya. Makalipas ang mahigit 1 dekada mula noong siya'y nawala at natagpuan noong 2011, patuloy pa rin hinahanap ng hustisya ang buong katotohanan sa likod ng kanyang sinapit. Noong taong 2024, muling binuksan ang isang mahalagang yugto ng kaso. Isinagawa ang panibagong paglilitis laban sa ilang lalaking pinaniniwala ang may mas mataas na papel sa krimen, ang mga sinasabing utak o nag-utos sa pagdukot at pagpastang. Sa ikalawang paglilitis na may kaugnayan sa kaso, ilang individual ang nasampahan ng kaso, kabilang ang mga sumusunod. Isang dating pulis ng Buenos Aires Provincial Police, ito si Sergio Fabian Chazareta, isang impormante na may koneksyon sa mga puwersang panseguridad. Ito si Hector Horacio Topo Moreira, isang sibilyang karpintero, si Nestor Ramon Altamirano, at si Miguel Angel Mameluco Villalba, isang kilalang kriminal. Lahat sila ay inakusahan ng pagkakasangkot sa pagplano o aktwal na pagsasagawa ng krimen. Kabilang ang hinala ng pagdukot ay sinagawa gamit ang impormasyong nagmula sa isang police informant
o kaya may sasakyang pag-aari o ginamit ang isang pulis sa insidente. Ngunit sa kabila ng pag-asang dala ng bagong paglilitis, pinawalang sala ang lahat ng akusado. Ayon sa korte, kulang ang ebidensya upang patunayan ang kanilang direktang pananagutan. Para sa marami, lalo na sa ina ni Candela, isa itong masakit na kabiguan. Kaya nakakalungkot man, sa kalaunan pinili niya umatras sa proseso. Hayagang sinabing nawalan na siya ng tiwala sa sistema ng hustisya. Isang sistemang sa kanyang paniniwala ay mas nagdulot ng sakit kesa ginhawa. Bagamat may 2 lalaking nahatulan na ng habang buhay na pagkakakulong, bilang mga direktang sakot sa krimen, nanatiling walang sagot ang mga pinakamahalagang tanong. Sino talaga ang nagplano? Sino ang nag-utos? At bakit nangyari ito sa isang inosenteng bata? Alam naman natin, madalas ang ganitong uri ng krimen ay tumatarget sa mga pamilyang mahihirap dahil mas madali silang patahimikin at mas mahirap para sa kanila na ipaglaban ang katotohanan. Ngunit ang kasong ito, hindi tuluyang napatahimik ang kwento. Nagbukas ang kaso ng mas malawak na diskusyon, lalo na tungkol sa human trafficking. Para sa marami, may mga detalye na hindi tugma sa ideyang isa lamang itong simpleng paghiganti sa ama. Kung ganun ang motibo, bakit hindi pera ang naging sentro? Bakit nauwi sa ganitong trahedya? Mas lalong naging palaisipan ang lahat dahil sa mga naging kilos ng otoridad. Mga impormasyong hindi agad sinundan, mga testigong hindi kaagad pinakinggan, at mga pagkakataong tila may mga bagay na sadyang hindi binigyang pansin. May mga nagsasabing may narinig at napansin silang kakaiba sa isang bahay, ngunit huli na nang ito'y mapakinggan. Dahil dito, mas maraming tanong ang nanatiling walang sagot. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!